Hello guys! Sa bidyong ito, dadalhin ko kayo sa lagoon ng Apo Reef, 34 kilometers away from Sablayan. Walang katao-tao nung time na yon, kaya kami ay talagang nag-enjoy sa katahimikan ng forest na ito. May mga signs na dapat basahin, may mga bawal, at talagang mamamangha ka sa dadaanan mo. Nandiyan yung mga buhanging may umbok-umbok at indication ito na pagtaas at pagbaba ng tubig, may mga punong talagang resistant. Dito tayo ngayon sa katulad nito. way papunta sa lagoon ng Apo Reef. At napansin ko sa aking paglalakad ang mga century-old na mangroves. May tamilok kaya dito? Kuya Kim, ano na? So very old. At ito yung mga talagang damo, halaman na ito ay I think may medicinal value din. Ng mga unang tapak namin sa Mindoro, sa Pandurukan, may mga ganito pero nawala na. Pero dito, preserve pa rin kung ano ang itsura ng Mindoro. Marami tayong makikita doon pa. Kaya tara na. Dito naman sa portion na ito, may lubid. Kasi bawal pumasok doon. Dahil maiistorbo yung mga ibon na black nape terns. Nangingitlog sila sa buhangin. Napakarami nila. Kaya sarado. Pero sa site na ito, makikita mo naman yung conservation at protection ng habitat. Nakakakita tayo ng mga bisita pero hindi naman sila nagagambala. Maganda ito at dapat sundin natin ang mga sign na katulad niyan. So ang DNR, ang MPCFI at ang medyo malapo yung isang logo, pasensya na po. Linawan nyo sa susunod ang logo niya. Sinervo na no? Thank you. Video. Dito naman na-amaze ako doon sa mga ugat ng bakawan, humihigop sila ng tubig at hindi sila nagkakasalubong, traffic. Ang ganda ng nature, talagang undisturbed. Walang ibang bisita ngayon kundi kami, kanya't ini-enjoy namin ang view na ito. So kung hindi nagalaw ng tao, ganito pa ang ating paraiso. Kaya ang Apo Reef ay patotoo kung ano ang una at ngayon at bukas. So lakad-lakad pa tayo sa kagubatan ng Apo. Na-amaze ako sa halaman na ito, halaman sa ugat ng puno. Kasi ayun sangayan, pero parang nabuhay sila dito sa ibabaw ng sanga. Even plants you cannot take away from Apo. Talagang you can just get picture and video, pero huwag mo na silang kukunin. And mind you, napakabango niya. Talagang ibang klase yung halimuyak ng halamang ito. Kasi mapapadaan ka pero magsasabi ka, saan ang gagaling yung amoy na yon? Suspect ko ang punong ito. On our way to Apo Lagoon, nakita ko yung pandan. Ito yung talagang original na mga halaman sa island. Ang ganda niya, intertwined, marami. Pero hindi pa ito yung mga century old. Ito yung mga, sabihin natin, mga 20-30 years. Pero ang ganda niya. Kaya yung mga pictures natin at video, tinatampok din natin. Hindi lang ang corals, kung hindi yung mga halaman sa Apo. May talisay din, talagang dito lang rin matatagpuan yan. Kaya tara na at nakikita na natin. Lakad tayo ng konti na malapit na yung pinaka bridge, kukunan ko muna ng picture.
Ayun. At exciting na itong part na ito at kukunan na natin ng shot. So, ang sarap talagang yung katahimikan ni-enjoy mo at the same time mas lalong amazing yung papaloob, yung mga century old mangroves, tapos yung inintroduce ng DNR at ng local government at ng mga partner foundation, nagagawa natin lakaran ang bakawanang ito na walang sinisirang kalikasan. Look at those, no? How can I not say to a shot for a photo shoot, no? Kasi talagang maganda siya. So, nandiyan na rin yata yung vlogger kong kaibigang sundalo. Ayun siya, oh. May 100,000 follower yan, no? Nag-viral yan. Ay, tulog ako. Naaamoy mo yung putik, no? Pero that's the smell of nature, no? It's natural talaga. Ano kaya kung ilalagay sa mukha yan, mud pack? Gaganda mukha mo. Gusto mong i-try? Ay, Chip, magandang umaga sa iyo. Salamat din kay Nancy. O, hindi pwedeng putulin kahit nakaharang. Ikaw umiwas, hindi ba? Ganda. Haba to. Kamusta, sir? Okay, sir. Dito daw ang pasukan ng mga baby pating at saka page kasi habitat nila ito bago sila pumunta sa open ocean. Ganun, ready Oh, ready about upper. So ngayon, nandito na tayo sa lake ng Apo Reef. Ito na talaga yung pinaka sanctuary of sanctuaries, no? Meron nga dalawang bird doon, ayaw umalis, hinihintay siguro kami. So, meron kaming swertihin tayo kung makakakita tayo dito ng page and all, no? Tapos makakasama natin si Chip. Siyang kasama ngayon. Kumusta ang araw mo, Chip? Sa pagbabantay sa Apo? Okay lang, sir. Hindi ka nalulungkot? Hindi naman. Okay, so Masaya sa upper lip, sir. masaya. Oo. Nako, akala mo parusa, yun Masaya. pala, ayos, no? So, bababa ako. Nakita ko, hindi naman siya masyadong mataba. Nag-crack. Ako pa. Let's see. Paano yan, sir? Sana ko... Ito na yung moment of truth, no? Yung pinaka-core ng experience natin. Visiting Apo. So, ito yung lake. Nakasakay kami sa floating raft. May lubid. Hindi kami nag-usap ni sir na mamamasyal, nagkita. Pero hindi niya alam ang laking tulong niya. Naghihila siya ng lubid. Si Nante masyadong busy. So, siyempre ingat din tayo. Hihilahin natin. Iwan tayong lubid. Okay, so that's it. In total silence ako. Hindi pala yung ibon, sir. Malinaw pa pala tubig dito. Naalala ko noon, nung pumasyal kami sa Australia, yung tinatawag na Yellow River. Ang sabi ko sana meron din sa Pilipinas. Pero nakita ko na may mas maganda pa pala tayo, no?
Pero may carrying capacity ang island. Hindi pwedeng lahat. Kapag yung nakaregister at limited yung people na pupunta, yun ang allowed. Daming ibon na dito na lang matatagpuan yung iba. Ingay nila, no? Ay, pating dito. Meron. Baka makain tayo sa Oo, pero malalambot pa ang ngipin nila dahil bata pa sila. At may bonus pa. Nakita na namin yung tower. Nasa likod kami ng tower. Madalas, umaakyat ka doon para makita ito. Ngayon iniba natin. Pumunta tayo dito para makita natin yon. Amazing. Hi birds. Hindi sila umaalis. Maaring may pugad sila dyan. Ha? Almost done na kami sa pag-cruise dito sa Apo Lake. Salamat kay Chip. Chip na taga Cotabato. Ano nga ang first name mo, sir? Mark. Mark. Si Sir Mark. Vlogger yan. 100,000 follower yan. Sikat 1 yan. million. 1 million na? Grabe, viral ang mga video niyan. 3 million. Kaya dadalhin kayo niya kung saan siya. No? Ako'y isinilang sa isang bayan ng Cotabato. Yun ang kanyang place. Pero nasa Mindoro siya, nagsiserve the best. Uy, nandito na pala tayo. Nadadaong na tayo. Dadaong na tayo. So, paano ngayon yan? Dito na tayo dadaan. So, nakarating na tayo sa panibagong, anong tawag dito, sir? Is it wart or some yung punduhan, ano? Punduhan. Exit. Okay, so entry, exit, no? So nabawasan na ng kahoy, no? Mag-donate na yung magdo-donate para ma-repair. Para So maganda. pray ko lang na matibay pa siya. Ayun, pinauna ko muna si Nante kung hindi siya mabigat, no? Ayan. Mga century old yan. Ay, din, lalakad. Aakyatin kita, Apo Reef Tower. Wag mayabang, baka mahulog. Ayan. So pag umaga, medyo malakas pa ako, pero mamaya medyo mahina na ako. Ay nako, pag maganda ang lugar na pupuntahan, walang problema. Ang taas. Wow! Ang ganda naman ito. Si Mark nasa taas na. Si Nante, wala pa. Ayan. So, hexagonal. Ilan ba ito? Pag engineering? 2, 4, 6, 8, no? Echo. Ayan. So, akitin pa natin to. Sobrang taas naman na. So, yan po. Yung kanina pinuntahan natin, ito po yung nilakad naming lagoon, no? Kita nyo yung mga volcanic rocks, yung century-old mangroves. Yung lagoon sa taas makikita. And then, dito naman, almost picture perfect.
makikita mo naman yung ganda ng dagat. Doon kami natulog sa lagpas ng bato na yon kasi mas stable ang dagat. So that makes our tour experience complete.